Once again mga kapatid, isang magandang gabi po sa bawat isa. Maligayang araw ng Sabat at nawa po ang bawat isa ay nagagalak sa darating na bukas na kung saan tayo po ay inaasahang magkikita-kita maging sa pamamagitan ng technology or ng mukhaan sa mga dadalo sa atin pong fellowship bukas. Minsan pa po nawa ang kapayapaan ng langit ay sumaating lahat at higit sa lahat, maging mapagbantay, maging gising sa pananampalataya at magpalakasan po tayo ng pananampalataya. Isang tabi natin sa mga oras na ito ang mga pasanin ng buhay, mga kaguluhan, mga kagulumihanan, mga pag-aalitan, mga pagkakagalit-galit, mga hinagpis ng puso. At lahat po ng mga ito ay mapalitan ng dakilang pag-ibig ng Diyos at ang mapalad na pag-asa ng ating Panginoon, ng ating sandigan, ang ating pag-asa sa panahong ito na siyang magtatawid po sa atin sa panahon pong ito ng kaguluhan at ng kabagabagan. Bago po tayo tuluyang magsimula, ngayon pong gabi, inaanyayahan po ang lahat na tayo po ay yumukod or lumuhod para po sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Sa aming Ama na ang tanay nasa langit, minsan pa po sa gabi pong ito, papuri at pasasalamat ang aming ibinabalik. Muli po ay natapos ang isang linggo at narito ang inyong mga anak ay sama-samang sasamba, mangingilin sa banal na araw ng Sabat at higit sa lahat, ang bawat isa ay madadalisay, mapapabanal, at mapapalapit sa aming Panginoong Jesus. Sa gabi pong ito, Panginoon, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral. Bigyan kami ng kaalaman mula sa langit na ang lahat ng mga katotohanan ito ay magdala sa amin ng pagkaunawa sa panahon po na aming kinabubuhayan. Maraming salamat po. Pagpalain po ang bawat isa. Ito pong aming pakiusap sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Ngayon pong gabi tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos na kung saan ito po ay sumasalamin sa panahon na ating kinabubuhayan. Magpasalamat tayo sapagkat tayo ay binigyan ng Panginoon ng liwanag sa ating paglalakbay at hindi po tayo iniwan na nangangapa na hindi alam kung ano ang gagawin sapagkat ibinigay po sa atin ang liwanag ng salita ng Diyos. Ngayon pong gabi mga kapatid, babalik aralan natin ang isang mahalagang pag-aaral na kung saan ito po ay sumasalamin kung gaano kadakila ang Diyos. Order out of chaos. Sa kabila po ng mga nakikita nating mga kaguluhan, mga iba't ibang klase ng kasakunaan, iba't ibang pasakit ng buhay, kayang dalhin ng Diyos ang isang magulong sitwasyon sa isang maayos na paraan, lalo na po para sa mga anak ng Diyos. Narito, nakikita natin ang digmaan sa iba't ibang dako, kagaya ng inihula. Sinabi ng salita ng Diyos. Subalit, kung atin pong bubuksan ang kabilang tabing, ay makikita rin natin na mas mahigpit ang labanang espiritual na ngayon po ay nagahari sa buhay ng karamihan. At ang mga digmaang ito ay may mga nakikialam, may mga nagdadala ng kaguluhan. Kaya nga lagi nating ipanalangin na sa ating tahanan, sa ating iglesia, ay manatili po ang banal na impluwensya ng langit. Ngayon pong gabi, bago tayo tuluyang magpasimula, hayaan niyo pong magpasimula tayo sa isang kasaysayan. Alam niyo po, mas mauunawaan natin ang propesiya kung tayo po ay babalik sa pag-aaral
ng nakalipas. Bakit po? Wala pong bago sa silong ng araw. Lahat ng mga nangyari sa nakalipas ay mauulit lang kung meron man pong pagkakaiba in greater intensity and frequency kagaya ng sinabi ng salita ng Diyos. Ano ba tong kasaysayan na ating pag-aaralan? Kung tayo po ay nag-aaral ng kasaysayan natin sa Pilipinas, alam natin na mahigit 300 taon po tayo sinakop ng mga Kastila. At ng panahon pong ito, ang Espanya po or Spain ay isang malaking imperyo. Gaano po kalaki ang imperyo ng Espanya ng panahon pong ito? By the way, ito po ay tumakbo ng simula 1500s hanggang sa early 1800s hanggang po sa sila ay nag-decline or humina ng humina. At kung makikita nyo po itong mapang ito ng buong mundo at makikita nyo po yung naka-highlight na pula, no po, yan po ang area na sakop po ng Espanya ng panahon pong ito. Humigit kumulang po, ano po, sabi po ng kasaysayan, almost 13 million square kilometers. Sa North America, may sakop sila. Sakop nila ang ilang portion ng United States, parts ng California, parts ng Mexico, parts ng Arizona, and many more. Sa Central America, ganun din po, napakalaki. Ano po? Modern day Peru, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, and parts of Colombia and Venezuela and other countries. At pagdating naman po sa Asia, kitang-kita nyo naman po yung nakakulay dyan na bansa. Ano po, none other than the Philippines. At ilan pa pong mga bansa sa Europa, Netherlands, Belgium, sa Africa po, meron din silang mga iilan-ilan. Ito po ang teritoryo ng Espanya ng panahon pong ito. At meron po silang kalaban. Meron silang katunggali sa pagpapalaki ng kanilang imperyo. Hulaan niyo po kung sino ang kapangyarihan na ito. Ano po? Ayon sa kasaysayan, ang kanilang kalaban ay walang iba ang lumalaki din na imperialism power ng Portuguese or Portugal sa ating panahon. At ito naman pong mapang ito, makikita nyo po yung mga nakakulay pula. Malaking bahagi ng Southern America, ilang portions ng Africa, mga maliliit na isla sa tinatawag nating Atlantic Ocean, maging sa area po ng tinatawag na India, may mga maliliit po silang bahagi. At pagdating naman po sa Asia, kung titingnan nyo po yung ating larawan, yan, sakop po nila ang pong mga lugar na ito. Yan, portion po ng Malaysia na anong unang panahon ang tawag ay Malacca, portion ng Indonesia, and then of course, yung mga pinupuntan po ng mga bakasyonista or mga nagbabakasyon sa China, none other than Macau. Ayan, sakop po nila ito. At bahagi pa po ng Asia, yung tinatawag natin na East Timor. Yan po yung sakop ng Portugal or Portuguese ng panahon pong ito. Ngayon, dahil sila po ay mga bansa na nais magpalaki ng kanilang kapangyarihan, hindi po maiiwasan na magkakaroon po ng tinatawag natin na pagtutunggalian pagdating po sa pagpapalaki ng kanilang mga imperyo. So, any moment, pwede po silang magkaroon ng malaking digmaan, at para maiwasan ang digmaan na ito, yan, sino po ang namagitan ayon po sa kasaysayan? Well, there was a treaty made between Spain and Portugal. Yan ang tawag po sa treaty na ito ay Treaty of Tordesillas. Ito po ay isang lugar sa may Europa na kung saan dun po sila nag-usap, na kung saan nagkaroon po ng mediation sa pangunguna po ni Pope Alexander VI
noong 1497 at kanilang napag-usapan magkakaroon ng imaginary line at ito po yung nakikita nating guhit na pula. Ito po ay line of demarcation na kung saan sabi sa kanilang pag-uusap na kung saan sumang-ayon po ang Espanya at ang bansang Portugal, ano po yung kanilang napag-usapan. Ayon sa kanilang napag-usapan, lahat ng sa linyang ito going west, yan po ay pwedeng sakupin ng Espanya. Okay? At ito namang papuntang eastward, sabi ng papacy, ito ay pwedeng sakupin ng Portugal or Portuguese. Ano po? Ngayon, dahil bilog ang mundo, ano sa tingin niyo po ang mangyayari? Of course, pwede silang magkaroon ng melting point sapagkat magkikita din sila. Pero ang treaty po na ito ay naging isa sa defining moment ng panahon na ito na kung saan ipinakita ng Roma na sila po ay may kapangyarihan sa paghahati ng mga pananakop at pagbibigay ng karapatan kung ano ang dapat gawin or pwedeng gawin ng isang bansa. At ito rin ay naging defining moment sa pagkakaroon ng colonization sa Europa at kung paano po ang dalawang bansang ito ay lumago sa pamamagitan po ng pananakop. Pero after these years, mga kapatid, ang mga bansa pong ito ay nagsimulang humina. Lalo na po yung Espanya nung sinikap po nilang muling digmain ang Inglaterra or United Kingdom sa pangunguna naman ng kanilang Virgin Queen na walang iba si Queen Elizabeth I na kung saan gusto nilang pabalikin ang bansang Inglaterra sa pagiging Katoliko, subalit sila po ay nabigo sapagkat ang pananaw ng maraming nag-aaral ng kasaysayan at ng mga nagsusuri ng Biblia, ito po ay paraan ng Panginoon para mabuksan ang tinatawag nating Protestant Reformation. So ang tanong, nung panahon pong ito, ang papacy po ba ay nakikialam sa mga usaping pangpolitika sa panahon pong ito? And will this attitude be repeated, especially sa panahon po natin ngayon? Tapos na ba ang panahon ng kanyang pagiging marahas na kung saan marami po ang iniulat na napahamak, lalo na po kapag binasa natin yung kasaysayan during the Spanish Inquisition, na kung saan kapag ikaw ay napagbintangang erehe, alam niyo po yung erehe na napakalalim ng pagkaunawa ko sapagkat ako po ay nung high school, talagang hindi ko alam bakit napaka-attractive po sa akin ng pag-aaral ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo at dito nabuksan na kung saan pwedeng gamitin ang kapangyarihan sa reliyon para mang-abuso. So ang tanong natin, nagbago na ba ang kapangyarihang ito at hindi na mauulit ang kasaysayang ito na kung saan itong Treaty of Tordesillas ay naging paraan para po mas lalong maging makapangyarihan ang dalawang bansa na kung saan ang kanilang state religion ay Catholicism. Ano kaya ang sinasabi ng kasaysayan at ng propesiya sa ating panahon? Mga kapatid, napakaliwanag po ng aklat ng Great Controversy. 571. It is a part of her policy to assume the character which will best accomplish her purpose. Kung siya po ay kinakailangang maging mabait, mahinahon, kaya niya pong gawin ang likas na ito. Kung kinakailangan namang gumamit ng kamay na bakal, gumamit ng pamimilit, gumamit ng ibang paraan na hindi naman binigay ng Diyos, maaari niya po itong gawin.
At alam natin na nalalapit na ang pagbabalik ng kanyang kapangyarihan na kung saan ang sugat na halos kanyang ikamatay, ito po ay patuloy na gumagaling hanggang sa manumbalik ang kanyang buong kalakasan bilang isang kapangyarihan sa ibabaw ng lupa. Uulitin ko po, hindi tayo galit sa mga sumusunod sa pamamahalang pangrelihiyon na ito. Subalit alam natin, ano po mga kapatid, na ang sistemang ito ay isang sistema na hindi ibinigay ng Panginoon. So ano ang magaganap sa ating panahon na kung saan malaki po ang gagampanan ng kapangyarihang ito? Ang sabi po ng ating talatang pag-aaralan ngayon pong gabi, Daniel chapter 12 verse 4. Don't forget, there will be a time of trouble such as never was since there was a nation. Sino ang magdadala ng krisis? Bakit magkakaroon ng krisis sa huling panahon? Dahil ba sa pagkain? Dahil ba sa ekonomiya? Dahil ba sa pagbabago ng panahon or ng weather na ating nararanasan ngayon? These are all partial answer to the question. Subalit alam natin kung sino ang magdadala at ano ang magdadala sa malaking krisis sa buong sanglibutan. At bago maganap ang panahong ito, ano po ang sabi ng Biblia? Ano ang palatandaan na dumating na po tayo sa panahon ng wakas? Ang sabi po ng Daniel 12:4, babasahin ko po sa King James Version, But thou, Daniel, shut up the words and seal the book. Tatakan ang aklat, saraduhan, sapagkat ang aklat po na ito ay mahihirapang maunawaan hanggat hindi dumadating ang panahon ng kawakasan. Subalit kapag dumating na ang panahon na yon, ano po ang mangyayari? Even to the time of the end. So pag dumating na yung panahon ng kawakasan, doon maunawaan ang aklat na ito at marami ang mag-aaral ng salita ng Diyos at ng propesiya. Many shall run to and fro and knowledge shall increase. Yan mga kapatid, lalago ang kaalaman. Hindi lamang kaalaman dahil sa pag-aaral ng Biblia, lalago po ang kaalaman dahil sa pagbubukas ng pag-aaral ng Biblia. Marami pong knowledge and inventions ang mangyayari at eksakto naman yung mga kaganapan ng panahon na ito. Mula 1400 moving towards 1700s, napakarami pong mga imbensyon na nagawa ang tao, kagaya po ng sinabi ng Biblia. Napakarami mga imbensyon na ito na ngayon po hanggang ngayon, pinakikinabangan natin, printing press, pencil, paggamit ng toilet. Tandaan niyo po ng panahon before this time of the end, ang mga tao po ay walang sariling palikuran. Ano po? Microscope, telescope, sewing machine, battery, ano pa po? Cloth dryer, Morse code, refrigerator, can opener. Alam niyo po lahat ng mga simpleng ito na ngayon pinagwawalang bahala na natin, ito po ay naimbento ayon po sa pagbubukas ng kasaysayan ng Biblia sa panahon ng kawakasan na kung saan hanggang ngayon po, ano po, maraming mga imbensyon na nakakapagpagaan ng ating gawain. Hindi lamang yun, maging sa ating panahon. In fact, sobrang tindi na po ng technology ng ating panahon. Sabi nga nila, panahon na tayo ng AI, Artificial Intelligence. Ngayon po, nakukyutan tayo, natutuwa tayo, nakakita tayo ng mga video na gawa ng AI, napapangiti tayo. Ano po? Subalit, sa hindi malayong hinaharap, paano kaya gagamitin ang teknolohiyang ito? Ang mga technology na dati po ay alam nating inimbento para sa kabutihan, hindi kaya pagdating ng panahon ay magamit din ito para supilin or pigilan ang kalayaan at karapatan
ng karamihan. Alam niyo po yung mga CCTV sa mga kalsada, napakaganda niya, natitrace ang krimen, natitrace kung sino po ang lumalabag sa mga ah, traffic violations. Ano po? Maganda. Pero pwede din ba itong pagdating ng panahon, ang mga CCTV na ito ay maging kagaya po ng tinatawag nilang Big Brother? Yan, meron pong isang aklat na sikat na sikat. Ito po ay isang science fiction na aklat na kung saan sumasalamin na pwedeng umabuso ang Estado. At lagi nilang binabalikan itong aklat nito. Ito po ay isang secular na book. Pero doon po ay ipinakita maaring dumating ang panahon na pwedeng ang mga teknolohiyang ito ay gamitin. Ano po? Hindi para sa kabutihan, kundi para sa ikasasama at ikasusupil ng karapatan ng karamihan. At ano ang magaganap sa panahon ng kawakasan? Sa pagtatapos po ng palugit na ito na ibinigay ng Panginoon, kapag naghilom na ng tuluyan ang kapangyarihan ng imperyo ng Roma, ano po ang magaganap? Ang sabi po ng tala ng Biblia, Daniel chapter 12 verse 1, and at that time shall Michael stand up. Yung pagtayo po ni Miguel o ng ating Panginoong Jesus ay kumakatawan sa pagtatapos ng kanyang pagiging tagapamagitan sa kabanal-banalang dako ng sanktuaryo sa langit. Ano pong sabi dito ng sumunod na bahagi? The great prince which standeth for the children of thy people. Don't forget, Michael, ito po ay pangalan ng ating Panginoong Jesus bilang tagapanguna or head, ano po, ng mga anghel. At ano po ang mangyayari sa panahon ito pag tumayo na po ang ating Panginoong Jesus at tinigil na ang kanyang pagiging tagapamagitan sa kabanal-banalang dako ng sanktuaryo? Ang sabi po ng Biblia, and there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation. Magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi pa nangyari simula ng magkaroon ng mga bansa. Ang tanong po, mga kapatid, nasasalamin na ba natin ito sa ating panahon? Is there a converging crisis before us? Tingnan natin yung ilan sa mga palatandaan. Number one, there is an unsettled state of society. Ano po? Alarms of war. Yung krimen, sa kabila ng technology na narito na, yung mga tao kukuha ng pera, alam nila may CCTV, merong camera na pwede silang makita pero hindi po sila natatakot. Alam nila kung paano magtago. Naglalagay ng helmet, sombrero, face mask, and many more. At nakikita rin natin napakarami pong mga heinous crime. Hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng sanglibutan. Pag sinabi po kasing heinous, karumal-dumal. Mga krimen na talaga pong sabi nga nila, hindi sisikmurain o kayang sikmurain ng mga ordinaryong tao. Nandito na ang iba't ibang klase ng kalamidad, iba't ibang mga uri ng kapahamakan. Natapos na po ang digmaan ng Iran at Israel at namagitan ang Estados Unidos. May mga nakikita ba tayong mga kamay na kagaya po ng sinabi ng propesiya ay gagalaw upang pangunahan ang darating na krisis po na ito sa ating panahon? There is immorality all around us, infidelity, paglago ng spiritualism, yung mga kabataan po ngayon. Pag sinaway mo, nanonood ng mga cartoons, ng mga nagbabasa ng mga aklat na laced with spiritualistic teachings, ano po, marami po ang wala ng spiritual discernment. Even the parents, hindi po sila aware, hindi sila cognizant na ang mga bagay na ito ay pwedeng ikapahamak ng kanilang mga anak. There is infidelity all around us. Marami po ang lumalabag, mga may asawa, mga hindi kasal,
Ano po sa tinatawag nating batas na ibinigay ng Diyos sa pamilya. At lalo pang dumadami sa atin pong panahon na kung saan binili na tayo ng ating Panginoon na dapat po ang mga anak ng Diyos sa ating kalagitnaan ay wag makita ang mga bagay na ito. There is financial instability and economic meltdown everywhere. Kanina po, sumakay po ako ng taxi at may mga errands. Kinakausap ko po yung driver. Tinatanong ko siya gaano kalaki ang tinaas ng gasolina at sinabi niya naman po, napakalaki, hindi po biro-biros. Tinatanong ko siya, kaya pa ba ng budget nyo ang gasolina? Lalo na po kayo po ay anong tawag sa mga taxi po? 'Di ba sila po nagbibigay lang sila ng pera, boundary system, sabi nga natin, kikita sila, may bibigay sila dun sa may-ari, and then kung ano yung natira sa kanila, yun po yung kanilang kita. Ano po? So there is a converging crisis before us. Not only that, sabi pa po dito mga kapatid, dumadami ang iba't ibang mga maling relihiyon. Mas marami ang mga nagpapanggap na mga Kristiyano. Kaya nga po, mas nagiging maingat tayo sa pagtanggap ng mga tao. Kinakailangang maunawaan nila yung ating pananampalataya at masigurado na ang mga taong ito ay hindi gagamitin ang ating kabaitan para manamantala sa mga iba. Ano po, manghiram ng pera, hindi magbabayad. Ano po, may mga ganitong klase ng mga tao. Ano pa po, mangingialam sa mga pamilya, yung mga kabataan, tuturuan ng mga bagay na kahalayan at iba't iba pa. So mga kapatid, mula po sa pinaka bata hanggang sa pinakamatanda sa ating ministry, sikapin po natin na mabantayan at mapanatili natin ang kaayusan at kabanalan sa ating kalagitnaan. Next, mga kapatid, there is religious fanaticism and holy wars. Yan tayo po, napakapalad natin dito sa Pilipinas. Bakit po? Sa ibang mga bansa po, napakarami na pong mga Kristiyano ang nagbubuwis ng kanilang buhay bilang patotoo sa ating Panginoong Jesus. May mga lugar po sa Africa, yung mga Kristiyano natutulog, lulusubin ng mga extremist na mga Muslim, pupugutan ng ulo, ano po, dadalhin yung mga kabataan, kikidnapin nila, and many more. All in the name of religion, mga kapatid, or should I say fanatical view, na hindi naman talaga ito ang sinasabi maging nung kanila pong tagapangunan. Of course, mga kapatid, kasunod niyan ay yung tinatawag nating paglabag ng marami ng simbahan at ng estado sa sinasabi ng kanila pong mga konstitusyon, na kung saan sinasabi po ng konstitusyon na meron pong paghihiwalay ang estado at ang relihiyon. Ang relihiyon hindi dapat nakikialam sa politika at ang politika naman ay hindi dapat nanghihimasok sa mga usaping pangrelihiyon, at nakikita natin patuloy po itong nawawala at alam natin darating ang panahon ito po ay aalisin. Of course, kasama po dito iba't ibang mga maling palatandaan, mga huwad na milagro na kung saan marami po ang humahanga. Dito po sa Pilipinas, meron silang hinahanga ang isang false prophet. Ano po? Nandyan sa may Batangas. Kapag may nangyaring ganito, sinabi yan ni ganitong false prophet, seer, or psychic. Ano po? Hindi ko nababanggitin yung pangalan. Alam ko naman po, kilala nyo. So, laging may kulay ganito daw, ganito yung itsura, may eroplanong ganito. So, laging naa-attach yung kanyang kapangyarihan daw na sabihin kung ano ang mangyayari, na alam naman natin mga kapatid, ito po ay taliwas sa kung ano ang sinabi ng ating Panginoon. Ayan. And ano pa po ba, mga kapatid, sa panahon pong ito? Ayan. Paglago ng tinatawag nating ecumenical movement in full swing,
and rebranding it as something good and beneficial for everyone. Especially yung tagline po sa panahon natin ngayon, common good. May mga karapatan ka na kailangan mong isuko. May mga paniniwala ka na kailangan mong bitawan para po sa tinatawag nating ikabubuti ng marami. Of course, hunger, famines, and pestilences are here to stay. Marami pong mga bansa ngayon ang nagpapasa ng mga batas na taliwas sa kung ano ang sinabi ng Diyos. At ang mga leader ng mga bansa naman ay napipilitan pong magpasa ng mga batas na may kinalaman sa relihiyon sapagkat nakikita nila na hindi na nila kayang sawayin, hindi na nila kayang kontrolin kung ano po yung mga kaganapan sa ating panahon. At higit sa lahat, there is intolerance sa mga religious belief, maging sa kulay ng balat. At ito po ang pinakamalungkot. Yung mga tapat sa Diyos sa panahong ito, pinagtatawanan, inaalimura ng karamihan. But we know what will be the ending of this converging crisis. Ano po yun? Anong sabi ng Biblia, mga kapatid? Daniel chapter 12 verse 1. Sabi po nung pangalawang bahagi, and at thy time, thy people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book. Sino ang makakatawid sa darating na kasakaunaan, panahon ng kabagabagan sa huli pong panahon, mga kapatid? Sila lamang na ang mga pangalan ay nasulat sa aklat ng kordero. At malinaw po ang Biblia sino ang mga maisusulat ang pangalan sa aklat ng kordero. Una sa lahat, sila na mga nagtagumpay sa lahat ng uri ng kalikuan. Alam niyo po, napakaraming unholy influences around us. Ako po ay nalulungkot. Bakit po? Sa social media, sa TV, dati, meron pong tinatawag na censorship. Yung mga bastos na salita, mga mahahalay na mga gawain, mga bagay na hindi pwede dapat makita ng karamihan, lalo na po ng mga bata. Ito po ay sinesensor. Nilalagyan ng label kung ano ba, general patronage ba, parental guidance, and many more. Pero sa social media, unlimited ang supply ng kalikuan, ng kahalayan, at ng kababuyan, at ng kung ano-ano pang kalikuan, mga kapatid ko. At kung ayaw natin na ma-impluwensya ng mga bagay na ito, let us make sure that if we consume this SOCMED, multimedia sa ating panahon, hindi po tayo madudungisan ng mga bagay na ito. Susundin natin or susuotin natin ang katwiran ng ating Panginoong Jesus. At hindi tayong mahihiyang ipakilala kung sino tayo, kung kanino tayo kakampi sa panahon pong ito. Ang ating kulay, ipapakita natin na tayo po ay tagapaglingkod ng ating Panginoong Jesus. Ikalawa, mga kapatid, sino po ang maisusulat ang pangalan sa aklat ng buhay? Maliwanag po ang sinabi ng ating mahal na Apostol Pablo. Sila na mga kamanggagawa ng Diyos. Ang kanilang mga pangalan ay isusulat sa aklat ng buhay. So ang tanong ngayong gabi, mga kapatid, tayo po ba ay kamanggagawa sa gawain ng ating Panginoon? O tayo ay tumutulong sa kaaway? Sinisira natin ang ating kapwa, sinisira natin ang ating simbahan. Tayo ang nagdadala ng kahihiyan sa ating kalagitnaan. Mga kapatid, huwag nawang mangyari. Nawa ang bawat isa sa atin ay pagdala ng katwiran at kaluwalhatian sa ating Panginoon. Whose name will be written in the Lamb's Book of Life? Those who have not bowed down and those who will not bow down
to the persecuting powers of the last days. According to Revelation chapter 13, verse 8, there will be a persecuting power. Ano po? According to Revelation chapter 13, itong dalawang kapangyarihang ito ay magsasama. Kaya isahin na lang natin. Persecuting power. And this power will unite to compel God's people to violate God's law and to put to open shame our Lord and Savior, Jesus Christ. Pero mga kapatid, we know the timeline of the scripture. Especially if we study the latter parts of the book of Daniel. Ano po? Daniel chapter 10 hanggang 12. Yung portion po na yan ay special na sa ating panahon. If we study Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, karamihan po sa mga bahagi ng prophecy sa mga aklat na yun ay lumipas na. Ano po? At alam natin na nasa huling bahagi na tayo ng mga propesiyang ito. And we know, based on the Bible, when is the time of the end? The time of the end kick in 1798 AD. At mula sa panahon na yan, hanggang sa pagsasara ng tinatawag nating close of probation, na kung saan, sabi po ng aklat ng Apokalipsis, ang mabait ay magpapakabait, ang mabuti ay magpapakabuti, magpapakabanat, ang liko ay mananatiling liko. At hindi sinabi ng Biblia kung kailan ito magtatapos. Pero in between the time of the end and the close of probation, we know what will happen. Knowledge will increase. Yung ilang mga prophetic time periods ay magtatapos sa panahong ito. There will be a time of trouble, such as never was since there was a nation. There will be a special resurrection. Pasensya na po kayo kung lagi pong nakasama ito sa listahan, because a lot of people today no longer believe in this special truth na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Meron pong special resurrection that is cleared based on the Bible, based on the spirit of prophecy. At alam din natin, magkakaroon po ng tinatawag na close of probation. By the way, hindi po ito chronological order. Ito po ay ilan lamang sa mga highlights na sinabi po ng aklat ng Daniel 12. At ano na ang panahon na ating kinabubuhayan? Mga kapatid, sabi nga po ng Spirit of Prophecy, there are not many even among educators and statesmen who comprehend the causes that underlie the present state of society. Those who hold the reins of government are not able to solve the problems of moral corruption, poverty, pauperism, and increasing crime. Hindi na rin nila alam kung paano po ito susolusyonan. And a piece of warning, mga kapatid, ang ating movement, ang ating church, hindi binangon ng Diyos. We are a movement of destiny based on prophecy. Hindi po tayo binangon para tuligsain ang mga nakaupo sa gobyerno. That is not our duty. Kasi kung babasahin po natin ito, oo, may mga gumagawa ng mali. Pero as a general rule, meron ding mga gusto na baguhin po yung trend na nangyayari sa ating lipunan. Subalit, mga kapatid, uulitin ko po, hindi tayo binangon ng Diyos para makipaglaban sa mga nakatatag na kapangyarihan sa panahon pong ito. Ang ating tungkulin, dakilang tungkulin, ay ipahayag, ipakilala ang ating Panginoong Hesus at ibigay ang huling pabalita sa ating panahon.
Ano pa ang karugtong na nangyayari po sa ating panahon? Mga kapatid, anong sabi dito? They are struggling in vain to place business operations on a more secure basis. If men would give more heed to the teaching of God's word, they would find a solution of the problems that perplex them. Mga kapatid, napakahalaga ng huling sentence ng quote na ito. Kung tayo lamang po ay susunod sa kung ano ang sinabi ng Diyos. Alam niyo po yung problema ng tao ngayon? Parang sinulid na inalis mo sa kanyang kinalalagyan at ngayon buhol-buhol na. Hindi mo na alam saan mo sisimulan. Paano mo aalisin ang pagkakabuhol-buhol nang hindi napuputol ang sinulid na ito? At ang solusyon ng mga hindi nakakaalam ng Biblia, magputol ng magputol. Putulin ang relasyon sa Diyos, putulin ang relasyon sa kamag-anak, putulin ang relasyon sa kakilala, putulin ang relasyon sa mga kasama sa church. That is not the ultimate solution. Mga kapatid, marami tayong mga mababasa ngayon sa SOCMED na kung iisipin mo, anti-Christian. Ano po, yung magandang quote, pag inisip mo ng malalim, if you have spiritual discernment, something is wrong with that quote. Yan, nakakalungkot. Itong mga quote na ito, thought of the day, mga inspirational, motivational words, nagagamit minsan ng mga ilan na hindi nagiging mapanuri. At sana hindi po tayo kasama doon. They become a banner na winawagayway ng iba na akala nila yun ang solusyon sa kanilang pinagdadaanan, na kung saan kung luluhod lang sana tayo sa Panginoon. Hihingi ng tawad sa Kanya. Magpapaturo na magpakababa sa Kanyang harapan at maging handa sa pagtutuwid ng ating Panginoon. Tayo po ay malilinis. At magiging kasama sa mga isusulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Mga kapatid, mayroong isang magandang pangako na ibinigay ang Diyos sa mga mabubuhay sa huling panahon. Sa kabila ng iba't ibang mga kalikuan, kahalayan, kababuyan, at iba't iba pang klase ng mga kasalanan sa ating paligid, may mga iilan na kung saan mararanasan po nila ang pagdadalisay ng Panginoon at nawa po kasama tayo dito. Ang sabi po ng Biblia, Daniel chapter 12 verse 10, many shall be purified and made white and tried. Dinalisay, pinaputi, sinubukan. Sinubok ng panahon. Sinubok ng iba't ibang karanasan sa panahong ito. Sa kabila ng mga kapaitang ito, nilunok ng taus-puso at ipinasa Diyos yung mga bagay na ito. Sino ang makakaunawa ng mga bagay na ito, mga kapatid, sa huling panahon? Ang mga anak ng Diyos sa huling panahon. Uulitin ko po, mga kapatid, yung mga nakikita nating kalikuan, kasamaan, yung mga minsan ay ipinaranas sa atin na kasamaan sa panahon nating ito, huwag magtulak sa atin na maging kagaya nila, kundi maging sagot po tayo sa talatang ito. We will be made purified, white, and tried by the grace of our Lord. Bakit po? Because this is the dividing line. Anong sabi dito? But the wicked shall do wickedly. Ang sabi ng book ng Matthew 24, iniquity shall abound and the love of many shall wax cold. Itong mga nasasaksihan natin ngayon is a defining moment. Dalawang bagay lang ang pwedeng mangyari sa atin. Magpakalapit-lapit sa Diyos or gumawa ng sarili nating lakad na ang kauuwian po nito ay pagtalikod sa Diyos.
nang hindi natin namamalayan o kaya naman ay talagang sasadyain na natin na labanan kung ano ang sinabi ng Diyos. Let me repeat. But the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. Ang tanong ngayong gabi mga kapatid, sa pangakong ito ng Diyos na kung saan merong madadalisay, merong papuputiin, merong susubukin, ano ang magiging karanasan nila upang maabot po nila or maabot natin nas magandang pakinggan ang ganitong karanasan. Yan, mga kapatid, napakaliwanag po ng talang ito. If we have no perplexity, no trials, we would become self-sufficient and lifted up in ourselves. The true saints will be purified and made white and tried. Anong nararanasan natin? Perplexities, trials, hardship, emotional baggage, spiritual baggage, relational problems. Nakaramihan sa mga bagay na ito, hindi natin kayang bigyan ng sagot at solusyon. The only way we can handle these things, kumbaga sobrang laki para tanggapin at kargahin natin ang mga bagay na ito. The only way we can overcome is if we learn to submit to our Lord and accept His righteousness. Accept Christ not only as our Savior, but our great burden bearer. Tagapagdala ng ating pasan sa panahon pong ito. There is no time now to be self-sufficient, to compare our faith with someone else, to compare our religion with our fellow believers. Mga kapatid, ang tanging paraan para mapalalim ang ating relasyon sa Diyos sa panahon pong ito is if we will claim that God can make an order out of chaos. Sa gitna ng digmaan, meron tayong kapayapaan. Sa gitna ng kaguluhan, meron tayong kapanatagan. That is the religion that we need today. A deeper relationship with our Lord. Isang malalim na relasyon sa ating Panginoon. Bakit po? Bakit natin to idinidiin ngayon pong gabi? Mga kapatid, listen carefully. Yan, anong sabi po dito? Trust in the Lord. Let not the feelings, the speeches, or the attitude of any human agent, what's the word? Depress you. Tutuloy ko po muna. Be careful that in words or acts, you do not give others any opportunity to obtain advantage in hurting you. Keep looking unto Jesus. He is your strength. Ilang bagay ang napakahalaga sa quote na ito. Number one, huwag nating inorture yung ating ill feelings. If you hate someone, pray, Lord, sana maalis tong hatred ko. If you feel dinaya ka, niloko ka, pinabayaan ka, hindi ka inaruga, and many more, Lord, create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Tayong masasaktan sa mga speeches, sa mga parinig, sa mga pinos. Minsan nga naman, di naman ikaw yun eh. Dahil binasa mo, kala mo ikaw na. Sinong may kasalanan? It's you. Why? If our heart is not correct before the Lord, yan po ang mangyayari. You will be offended. You will lose your faith if you are offended sa panahong ito. Why? Mas malaki yung nakaamba sa ating panganib
And if we are not winning now, we will lose when the time of trouble, the great time of trouble breaks out. So yung attitude nila sa atin, please, mga kapatid, sabi nung iba, ganyan kayo tumato sa akin, wala kasi akong pera eh. It's not about money. It's not about respect. It's not about what you have or you don't have. Hindi na po ito mahalaga sa panahong ito. The most important thing today, if you are a Christian, is you think like Christ, you act like Christ, you speak like Christ. That's it, mga kapatid ko. And we labor like Christ. So, do not allow anyone to hurt you. Tingin, trato, parunggit, and many more. This is not the time to bow down to these things na nakikita natin. Of course, di ko sinasabing karanasan ito ng lahat or ng buong church. But I'm telling you, if this is your experience today, fight and stand up in the name of the Lord. If we look to Him, we will receive strength. Anong klaseng strength ang kailangan natin? Well, may isang tala po sa book ng Zechariah. Kung tayo lang ay talagang mga hawak sa Diyos, tuloy-tuloy, magiging kagaya ni Haring David ang ating lakas. At kung tayo ay magpapatuloy, our strength will become like angels of God. Yan po ang sabi ng book ng Zechariah. Mga kapatid, bakit napakahalaga ng quote na ito? Why? Listen carefully. Now, we're about to end. Ano pong sabi dito? Past history will be repeated. Old controversies will arise to new life, and peril will beset God's people on every side. Intensity is taking hold of the human family. It is permeating everything upon the earth. And mga kapatid, what happened during the time when the papal power was still in power? Nasa kanya pa yung apostolic succession and temporal power, na kung saan yung temporal power po ay temporarily naalis sa kanya sa panahong ito. What happened to God's people? All you have to do is read that book. Facts, History of Martyrs. Mga kapatid, hindi pa tayo nakikipaglaban sa pamamagitan ng dugo sa ating pananampalataya. Yet here we are, weaklings, easily offended, easily turning our backs to the Lord. This is not the time to be weak. Ito ang panahon na kinakailangan nating magtiwala ng lubusan sa ating Diyos. As we end this evening, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, nang sabi ng Panginoon, magiging pantas. Sino ang pantas sa huling panahon? Those who had been purified, made white, and tried. And what will happen? Psalm 107, verse 33 po ito. Hindi po ito verse 433. Sorry for the typographical error. Whoso is wise and will observe these things, even they shall understand the loving kindness of the Lord. We are now experiencing a purification process of faith, of morality, of our character. And most of the time, ayaw natin ito. Masakit. We resist.
But this is the only way we can pass the time of trouble. Kaya mga kapatid, let us submit to this cleansing process and let us rely wholly on the power and grace of God. Tayo po yumuhod sa isang panalangin. Father in heaven, thank you for the lesson that we have heard. We are weakness, we are incapable. Satan is doing everything so that we will lose our faith, our courage, our trust in thee. But tonight, thank you for the lesson. Help us to move forward in faith and go from strength to strength, conquering to conquer. In the name of the Lord. Heal those who are sick, strengthen the weak, and help us to proclaim the mighty love of our Lord, His saving grace, and especially the coming kingdom of glory. Write all our names in the Lamb's Book of Life. Thank you for your great love. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po. May the Lord bless us all and see you tomorrow. Nawa po ang kapayapaan ng langit ay sumaating lahat. Happy Sabbath, good evening, and God bless.